Uy, ilang tulog na lang. Christmas na. 18 ngayon. So, ilang kimbot na lang. Christmas na. O shout out po sa ating mga na tumatanggap na ng 13 month, mga bonus. Sarap pakinggan na mayroong ganyan sa Pilipinas kasi dito sa ibang bansa wala kasi hindi kasi uso yang ganyan mga bonus, mga 13 month wala ho kami dito niyan. Trabaho meron. Yan ang totoo yan ha. Realidad ho yan. Na kami dito pagdating ng Pasko, free kami niyan. Para sa amin ho yun. Pero pagdating ng New Year, meron na kami trabaho niya kasi dito magsi-celebrate yung busing namin. Mga busing kasi dami naming busing no. So, pag-usapan muna natin itong konti. Itong malalapit ng Pasko kasi nga sa loob namin dito ng halos 20 years kami dito hindi nagpasko sa Pilipinas. 18 years na hindi nakapagpasko ng Pilipinas, nakapag New Year sa Pilipinas. Ang mamimiss mo pa rin na sa ganung katagal na halos 2 dekada na, pero hindi kami natikman muli ang ganyan. Ganun talaga, tiis na lang. Kasi ganun talaga ang buhay natin kapag naghanap tayo ng future ba, sabi nila, kinabukasan ang natin. So, okay lang. Tiis-tiis na lang tayo dito na mag-celebrate kasi iba dito sa ibang bansa kasi kapag ganitong New Year, 'di ba? At saka Christmas kasi. Dito kasi hindi sila masyadong nagsi-celebrate ng mga ganyan. Iba nagsi-celebrate sila pero hindi kagaya sa atin ba na talagang tudo ang paghahanda sa mga ganyan. Pero dito wala Pagdating namin ng January 1, trabaho na kami niyan. So dire-diretso na. So ganun, napag-usapan lang ho natin yan. Napag-usapan ko lang to ngayon kasi nga sa loob ng 18 years hindi na kami Christmas ng Pilipinas. Nakakamiss ang Christmas ng Pilipinas kasi iba talaga iba. Ganun talaga. So ito, shout out muna tayo dito sa ating mga soaking nanonood. Marami pong salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel ngayon. Di lang ngayon, noon at saka ngayon, yung mga subscriber natin ng mga bago, shout out dito tayo sa mga hindi ako iniwan dito sa mga to. O kay Ma'am Jana Flores, shout out po sa inyo Ma'am Jana. Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am Clarita Untulan, kay Ma'am Marilyn Valiente, shout out po sa inyo mga madam. Kay Ma'am Jenny Cinco, kay Ago Gilabdan of Davao City. Shout out po sa Davao City kay Ma'am Herminia at kay Ma'am Lina Maladel at kay Ma'am Emily Bantang. Marami pong salamat sa inyo. Shout out po sa inyo kung saan man kayo. Kapwa ko OFW, ito na. Lungkot ang Pasko natin kasi dito pa rin tayo sa ibang bansa. Pero okay lang yan. Huwag natin isipin yung gano'n na ganun talaga ang buhay natin. Ganun lang. Isipin natin ganun talaga ang buhay. Ito na yung reaction na natin ngayon. No? Walang video akong ipapakita din nyo dito. Ito sa reaction ko ngayon. Ang gawin ko lang dito ngayon ay kung naalala ninyo itong nagdaang buwan nagdaang mga isang buwan na yata ng rally ng INC tapos sinundan na ulit ng itong mga Katoliko. So ang panawagan nila noon ay transparency, accountability at saka justice ba yun? Yun ang panawagan nila. So para sa akin, ang mga rally na yon may nakukuha ba ang mga religious group, especially sa Iglesia ni Cristo na yung gusto ba mangyari na accountability at saka yung itong transparency. Kasi nakikita natin ngayon na ang transparency at accountability hindi pa talaga ako mismo hindi ko nakikita yun. Ano bang nangyari sa gobyerno natin? Bypass na ba talaga itong mga religious group, especially itong Iglesia ni Cristo na ang 2 araw na pagrally ng Iglesia ni Cristo ay hindi ho binigyan talaga ng pabor nitong panggobyerno ng Pilipinas. Kasi nakita na naman natin ngayon ang problema dito sa insertion ng budget na nandyan pa din. So, pilit tanggalin ho yung MAIF ba yun, itong AX, hindi ho tinatanggal yan. So, doon nagsimula na naman itong mga insertion o kaya itong mga
tawag niyan, doon na magsimula itong mga pork barrel na yan. Kasi doon kasi kinukuha yung mga gastos dyan sa House of Representative na yan, sa mga senador. Doon nila kinukuha ho yan. Yung mga tinatawag lang MAEX, MAEF. Tama ba? MAEF, AX. Ang akap kasi wala na eh. So, para sa akin, parang ang panawagan ng Iglesia ni Cristo at itong mga Katoliko hindi pinakinggan sa gobyerno ngayon kasi nakita naman natin na itong nangyari ngayon sa budget hearing hanggat pagdating na lang dito sa BICAM na nagkaroon pa rin ng mga problema kasi may mga insertion, may mga tinanggalan ng budget, especially itong DPWH na tinanggalan ho ng budget ng 45 billion. Pero gustong ang nagsalita itong si DPWH Secretary itong si Vince Dizon na ibalik kasi nga daw magkaroon ng problema ang ekonomiya kapag hindi ibalik ho yung 45 billions na tinanggal dito sa, I think sa Senate yun tinanggal. So dito pa lang nakikita ko na nakikita ko na hindi pa rin nagbago itong gobyerno na to, na itong lahat, lalo to si Bongbong Marcos, ay ang panawagan ng mga tao na lumabas nung nakaraang buwan na transparency, hindi niya pinakinggan ho yun. So nagsayang ang mga religious group ng kanilang panawagan dito sa gobyerno na to. Kaya lang hindi ko rin maintindihan kung bakit ang mga tao na nakapaligid sa kay Bongbong Marcos ay parang okay lang din sa kanila. Ano bang dahilan? Anong problema ba o anong mayroon kung bakit itong lahat na to ay yung panawagan ng Katoliko at saka Iglesia ni Cristo ay hindi pinakinggan ng gobyernong ito? Porkit ba ang mga men in uniform o Armed Forces of the Philippines, mga PNP, ay nasa kanya, sumusuporta ngayon? Kaya didma lang siya dito sa mga religious group. At nakikita ko rin dito sa Katoliko kasi, hindi kasi solid ang suporta nila dito sa accountability na to. Kagaya dapat sa Iglesia ni Cristo ba? Na lahat kasi kung ano ang utos ng pinuno, sumusunod ang mga miyembro. Kaya lang itong nangyari ngayon ay itong Katoliko, hati ang mga ang mga leader diyan, mga obispo, mga pari, hati sila sa kanilang mga hati sila sa kanilang mga opinion. Hati itong mga religious group na to, itong Katoliko ng kanilang paniniwala. Hindi kagaya dito sa Iglesia ni Cristo na buo ang kanilang paniniwala na dapat ganyan ang gawin. Kaya lang itong Katoliko, di ko nga lang maintindihan kung bakit hati itong mga opinion. Dahil ba kung mayroong mga pari dyan na nakatanggap ng mga tawag niyan, yung mga donation, kaya sila nanahimik na lang. Kagaya nitong sa Armed Forces of the Philippines na nagkaroon ho sila ng mga lumalaki ang kanilang mga allowance, na magkano ang kanilang allowance per day, 350. Tapos meron pa ano-ano pang mga paano sa gobyerno, yung pangpalubag loob. Kaya ito ngayon, ang nakikita ko, ang problema ngayon dito ay ang gobyerno talaga natin sa Pilipinas ay hindi seryoso sa hinaharap ngayon na problema. Kung makita natin dito sa mga balita, ang korupsyon nitong nagdaang mga taon, nitong 2025, itong mga, pag-usapan na natin yung mga insertion ba. Ito ngayon pa rin, itong 2026 budget, ganun pa rin. Problema pa rin ang mga insertion. So di ba dapat kasi niyan, bago sila mag-release ng mga, yung tinatawag lang NEP, bago sila mag-release niyan, bago papunta dito sa sa House of Representative hanggang sa Senate, hanggat dumating na ngayon sa time na BICAM na sila, dapat doon pa lang kung ano ang nakasaad doon talaga sa kanilang sa NEP,
ay dapat hangga't matapos sa Bicam nila ganun pa rin kasi dito dito sila nagkabanggaan, nagkabangayan, nag-away-away dahil ho diyan sa hindi sila nagkaintindihan diyan sa mga budget. So ito 'yun sa dahilan na itong religious group na Iglesia ni Cristo at saka itong Katoliko ay nagkaroon ho ng rally noong nakaraang mga buwan. So kaya lang hindi nga pinakinggan. Bakit hindi ito pinapakinggan na hindi naman masama ang panawagan dito, especially itong Iglesia ni Cristo kasi 2 beses na ho itong Iglesia ni Cristo na sinuportaan itong gobyerno. Unang-una yung impeachment ni VP Sara, tapos ito na namang noong nakaraang buwan na gusto nila yung transparency kasi yun ang gusto ng presidente na kailangan transparency. Kaya lang ang presidente mismo para pa yun ang nag-udyok dito sa ngayon, itong nangyari ngayon sa itong budget natin ng mga insertion kasi itong sa DPWH parang may napanood akong napanood akong interview na parang inano niya itong si Vince Dizon, hinostage niya na kung hindi mo ipursige talaga yan na parang ipupush mo talaga na ibalik yan sa pagdating dyan sa insertion na yan kasi kapag hindi pwede ka parang ganun pagkaintindi ko sa pagkasabi ni kanila pwede ka tanggalin o kaya palitan. Kaya ito si Vince Dizon ano na lang siya talaga, lunok na lang lahat ang mga sinasabi niya nung una. Ang importante makuha ulit yung 45 billion. So, may problema din siya kasi nagpapagamit dito sa presidente na to. At ito lang nga sinasabi nga ni yung interview na yun na si Bongbong Marcos hirap na hirap sa kanyang sitwasyon ngayon kasi sa 5 Pilipino, isa lang ang parang 5 out of 1. 1 out of 5 ba yun? Ano lang siya. Yun lang susuporta sa kanya. So, masabi kong totoo yun kasi ito nga yung panawagan nga nitong INC at saka yung Iglesia ni Cristo. Itong Iglesia ni Cristo nung nakaraang buwan. Hindi niya sinusuportaan Antahin pa ba ni Bongbong Marcos na mayroong pangatlong rally ang Iglesia ni Cristo? Kapag itong nangyari ngayon sa itong sa budget na 2026. Kapag hindi ito ayusin, di ko alam kung lalabas ulit ang Iglesia ni Cristo. Ang Katoliko kasi hindi ako hindi ako solid dito talaga na sa mga Katoliko kasi may nakikita naman tayong pare diyan na grabe talaga. Wala siyang pakialam dito sa nangyari nga niya billion ang itong mga insertion, itong problema sa mga flood control. Ang inaatake pa niya itong si Sara Duterte. So, yung sabi ko nga, kung mayroon bang may balak kaya ang Iglesia ni Cristo na mag-rally ulit kapag itong nangyari ngayon, pagdating ng 2026, may pagbabago ba ang Pilipinas? May pagbabago ba ito panggobyerno na to sa takbo ng kanyang panggobyerno? Baka mamaya, iba na ang mga lalabas dyan sa kalye. Hindi ko sinabi ang Iglesia ni Cristo na lalabas ulit sa kalye para panawagan na patalsikin si Bongbong Marcos. Ang iba dyan ba na mga tao na baka mamaya, ibang mga tao na ang lalabas dyan sa kalye sa 2026. Kasi nakikita ko itong administrasyon ni Bongbong Marcos sa ngayon, hudyang na ba? Wala na siya masyadong ugat na kinakapitan niya ngayon. Ang iba yung kinakapitan niya Mga military, mga religious group pero mas siya sa mga military. At dito sa House of Representative. Kaya sabi ko, saan tayo tatakbo ngayon? Wala tayong sa tingin ko wala tayong kakampi ngayon sa gobyernong ito. Gobyerno, grabing corruption. Pagdating sa mga military, pagdating dito sa mga men and uniform, kontrolado ng gobyerno dahil sa kanyang allowance na tinaasan. Tapos hindi naisip ng men and uniform na yon na ang mga sweldo na yan, ang kanilang mga tinaas na mga 350 a day ang itataas ang kanilang mga allowance. Hindi nila nakita yun kung saan ang galing. Digma pa rin ang tayong mga taong
ordinaryo kagaya sa atin. Kaya naisip ko, sino kaya ang magiging bida itong 2026 na mukhang naguluhan talaga ako dito sa Pilipinas ngayon. Nangyari ito na may mga religious group kasi normal naman ang mga religious group talaga. Manawagan talaga sa ganyong sitwasyon na transparency. Unang-una yan, transparency, kasi gusto natin makita talaga kung ano ba talaga ang nangyari sa ating bansa. Pero, ang gusto nga transparency, pilit pa rin itatago. Pilit pa rin nilang ilihis itong mga issue ngayon na dapat kasi ito may sagot na. Alam naman natin na gusto natin ng kalinawan o matatag ditong pamumuno sa bansa natin. Pero pag ganitong klaseng gobyerno natin ngayon na sobra na talaga ang kanyang pamumuno na nakakaano na ba? Maririndi ka na rin sa nangyari ngayon. Kasi imbis na ayusin itong 2026 na budget, duplicate pa din sa tingin ko. Nagbaba lang sila ng konting halaga sa mga insertion. Yun pa rin. Kanya-kanya pa rin alibay sila. Kanya-kanya pa rin silang palusot kung ano talagang, para hindi sila madadali dyan, kung ano talaga yung nangyari dyan sa mga insertion na yan. So antayin pa ba na ilang mga religious group ang lalabas para pakinggan ba talaga sa gobyerno o hindi? Kasi nanghinayang ako sa ginawa ng INC at saka itong Katoliko nung huli lang. Kaya lang, puro na lang tayo tanong. Puro na lang tayo nag-iisip kung ano talaga ang mangyayari pa sa ating bansa sa sunod na mga araw. Itong 2025, nalusutan ni Bongbong Marcos, ano kaya itong 2026? Ano kayang mangyayari pa dito? Ano kayang mga malalaking issue pa ang ating masalubong itong sunod na taon? Hindi ito magbabago. Hindi ito mananahimik ang mga tao ngayon. Lalo itong budget na to, kung mapirmahan na talaga to. Kaya sabi ko, napakasayang naman ang panawagan ng Iglesia ni Cristo sa transparency na baliwala lahat yun. Accountability, hindi sinunod Hindi pinakinggan Kaya sabi ko, i-reaction natin to kasi parang nakakalimutan na rin sa mga tao kung ano ang gusto ng mga religious group, especially dito sa Iglesia ni Cristo na ako'y nanghinayang sa kanilang panawagan. Ako'y nanghinayang sa mga miyembro na iba na nagpagod ng 2 araw sa Quirino Grandstand na hanggang ngayon parang hindi natupad.